Magandang araw. Babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Antipara ni Lola. Orihinal na kwento ni Rohini Nilikani, guhit ni Tanaya Bias, at muling sinalaysay ng inyong lingkod. Makinig na mabuti. Palaging naiwawala ni Lola ang kaniyang antipara. Saan ko ba iyon nailagay? Palagi niyang tanong. Kapag hindi niya suot ang kaniyang antipara, hindi niya makikita ang kaniyang antipara. Kaya kailangan ako ni Lola upang maging mata niya at makita ang mga mata niya. Minsan, nasa banyo lang pala ang kaniyang antipara, o kaya nasa kaniyang kama, o kaya ay nasa ulo niya. Lola, sabi ko, nasa ulo mo ang antipara mo. Ay nako, bakit ba nakalimutan ko? Salamat, Rika. Humahagik-hik na sabi niya. Pero isang araw, hindi ko talaga makita ang antipara niya. Hinanap ko na kung saan-saan, sa mga lugar na madalas niyang mapag-iwanan. Sa ulo niya, sa banyo, sa loob ng aparador, at sa istante. Tiningnan ko sa ilalim ng kaniyang paboritong upuan, gayon din sa ilalim ng aming hapagkainan. Walang antipara. Saan kaya iyon napunta? Nagdesisyon akong maging isang magaling na detective. Gusto kong alamin kung anong ginawa niya buong maghapon. Wala akong ginawa masyado ngayong araw, maliban sa pakikipagkwentuhan sa dumating na bisita, ang isa mo pang lola. Alam mo na kung gaano karaming kwento ang meron siya, kaya nakarami kami ng tsaa. At ang dami niya nakaing biskwit, sabi ni Lola. Sobrang abala niya kanina. May ginawa siyang sulat para malakad na ang pensyon niya. Sabi naman ni Mama. Nakipagkwentuhan siya ng matagal kay Tita Maya mo habang nagaganchilyo. Nakatapos nga siya ng isang damit panlamig para sa akin. Pagkatapos niyon, naglakad-lakad siya sa labas. Sabi pa ni Mama, may mga ideya na ako. Mabilis akong naghanap sa iba pang mga bahagi ng aming bahay. Aha! Nakita ko na ang antipara ni Lola. Ang antipara ni Lola ay nababalutan ng lana, katabi ng panulat niya, sa ilalim ng telepono, sa ibabaw ng mesa. At nakita ko rin ang kinagatang biskwit. Para sa susunod na kaarawan ni Lola, mag-iipon ako ng pera upang mabilhan ko siya ng isa pang antipara.